Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Lawak ng pinsala ng Bagyong Juan sa tatlong bayan sa Isabela. Tumambad sa isinagawang aerial inspections. 50 buhaya nakakawala mula sa kulungan. May isang residente na raw na nakagat. Barangay at SK election sa tatlong bayan sa Isabela. Ipagpapaliban muna ng COMELEC. Bagyong Juan halos hindi gumagalaw at hindi makaalis sa teritoryo ng Pilipinas dahil sa dalawang high-pressure area sa China. Isa pang low-pressure area sa Pacific Ocean. Pinapantayan kung magiging bagyo. Presyo ng isda at gulay nagsitaasan matapos manalasa ang bagyo. Exclusive. Mga umano'y pagpaparitoke ng pambansang presidente ng Sangguniang Kabataan. Tinustusan umano ng pondo ng SK. SK President, itinanggi ang mga paratang at balak maghain ng kontrademanda. Isang OFW na pauwi na ng Pilipinas. Natagpo ang patay sa CR ng eroplano ng Gulf Air. Lalaki sa Amerika na nabura ang mukha. Isa sa ilalim sa face transplant. Advisor ni Congressman Manny Pacquiao na si Michael Conks. Ikinasal sa kasintahang Pinay sa Baguio. Pacquiao at Bob Arum naging ninong. At exclusive, presidential stylist na si Liz Oy. Tinanong ng GMA News tungkol sa pagkakalink niya kay Pangulong Aquino. To say anything. Mula sa GMA Network Center, narito si Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, tumambad na ang lawak ng pinsala ng Super Bagyong Juan sa tatlong bayan sa Isabela na hindi narating nitong mga nakaraang araw o yung tinatawag na na-isolate. Kabilang sa mga nasira ay isang tinatawag na sanctuary. Abot sa 50 buwaya ang nakawala. Nakatutok si Mark Salazar live mula sa Kawayan, Isabela. Mark, tama, no? Natunto na nga ng media ang tatlong bayan na pinakanasalanta ng bagyo at lumantad sa amin ang patunay ng bagsik ni Bagyong Juan. Biruin mong may maliit na eroplano pa palang animoy nakalutang na laruan sa tabing dagat ng Makunakon. Hinampas daw ito ng hangin nung kasagsagan ng bagyo pero wala naman daw nasaktan sa mga sakay nitong hindi pa natutunto ng otoridad. Pero 3 residente rito ang nasawi matapos lamunin ng tidal wave na may taas raw na 2 metro. Nakalbo naman ang kabundukan ng Divilacan, dapang-dapa rin ang lahat ng abot tanaw. Ayon kay Isabela Governor Faustino D. III, may 50 buwaya rin ang kakalat-kalat sa Divilacan matapos makawala sa sanctuary doon nung kasagsagan ng bagyo. Isang residente na nga raw ang nakagat. At dahil banta sa kaligtasan, binigyan na ng go signal ng pamahalaan ng Isabela ang mga residente doon na pwedeng hulihin ng mga buwaya para kainin o gawing sapatos. Ang Palana naman, 80% residente ang walang bubungan. Nakita ni DILG Secretary Jesse Robredo ang sitwasyon sa coastal towns, kaya sinuportahan niya ang hiling sa COMELEC para sa postponement ng barangay elections doon. Mismong yung mga local government units doon ang nagsasabing na kailangan may postpone ang barangay election doon dahil walang paglalagyan nung walang paraphernalia at ganun din wala pong school buildings na matino nakatayo. Meron na rin po kaming suggestion na gawing earlier na lamang yung botohan, mag-start ng 6 o'clock hanggang 2 o'clock in the afternoon para merong 3 hours na makapagbilang. Nagsimula namang umulan ng tulong sa pagbangon ng Isabela. Dala ng 2 gabinete ni Pangulong Aquino ang agapay ng national government. Minsan ang mas mahalaga yung psychological na nakita niya na tinugunan agad dito ng pamahalaan. We're very happy with what's happening here in Isabela kasi talagang handa po talaga lahat na ibalik yung lugar sa normalcy. Yung sa kuryente po,
kailangan natin yung tulong ng ibang kooperatiba at pinaabot po namin kay Edith Buena ng NEA na kung pwedeng ibang kooperatiba na hindi naman nasalanta, katulad po ng ginagawa nila sa Bicol, ipadala rito para maiayos agad yung mga linya. Target raw nilang maisaayos ang 80% daloy ng kuryente sa susunod na Miyerkules. Dumating din ang kinatawa ng USAID pero wala pa silang bitbit na tulong. We're conducting the assessment now to determine how we want to move forward. And how is the assessment going? This is just the beginning of it. That was a very good meeting. We're getting more information, and we're going to talk. Families are you targeting now? Don't know yet. Para sa mga nasa coastal town, ultimong pako kailangan daw nila. Abot-abot ang pag-alala ni Father Edwin Junicio na nag-iisang pari sa 4 na coastal town. Wala raw kasi siya sa mga oras na kailangan siya ng kanyang parishioners matapos ma-stranded sa Kawayan, Isabela. Wala rin akong magawa, but I rely on the divine providence na sana makatawid kami, then maraming mga tulong na makatawid din kasi wala kami talaga ang pinaka-worstly hit nitong bagyo. Nagbabakasakali si Father Edwin na makasakay siya kasama ang mga gamot na ito pauwi ng Palanan, kaso wala siyang masakyan. Mike, may request na rin si Secretary Robredo sa USAID na ipagamit sana yung Chinook helicopters. Ito yung mga chopper nila na malaki na may 2 malalaki ring LSE. Hinihintay rin na Isabela ang pangako sa kanilang 3 Huey helicopters para naman masimula na yung papamahagi ng relief sa iba't ibang parte ng Isabela. Mike? Mark, lilinawin ko lang, yung mga tinatawag na coastal town, yung mga nasa mga liblib na lugar na mahirap marating, hindi pa rin marating kung hindi helicopter lamang? Hindi mararating yon sa ibang paraan sa puntong ito, Mark? Hindi, Mike, dahil kung magbabayland ka, may trail kang susundan pero 8 oras o mahigit pa kung lalakarin. In fact, araw-araw ang abutin kung lalakarin. Ngayon, kung magbabaysi ka naman, Mike, hindi pa raw advisable ngayon, dahil iikot kayo hanggang sa may Quezon daw at malakas yung alon. Kaya talagang sa puntong ito, sa mga oras na ito, ay talagang via air lang. Yung paglipad lamang ang paraan ng pagpunta sa mga lugar na yun, Mike. Kaya yung nakikita nating mga kuha nyo na pinakikita, Mark, ang ibig sabihin yan, maraming beses kailangan magpabalik-balik ang mga helicopter na ipadadala dyan sa parting yan, sa bahagi yan ng Isabela, Mark? Tama, Mike. At syempre yung sinakyan naman kasi natin kanina, yung mga 4-seater lang ito, hindi pwede magkarga ng mga relief goods. Kaya hindi rin nakapagdala sa maghapon na ito. Ang naging mission lamang naman talaga sa araw na ito ay yung assessment. Para for the first time, makita ng Pilipinas kung ano nangyari doon sa 3 bayan na yun, na coastal towns ng Isabela. Pero bukas, hopefully, ay magagamit na yung 3 Huey helicopter ng militar. At kung papayagan nga ng USAID, ay magamit din yung kanilang Chinook helicopters para makapagdala na ng goods doon na kailangan ng mga residente, Mike. At sana tumulong din at makisama ang panahon. Kamusta naman ang panahon dyan sa Isabela ngayong araw na ito, Mark? Sa maghapon, Mike, syempre wala nang ulan pero may mga oras na kumakapal ang ulap kaya medyo alanganin din lumipad yung aming chopper kanina na maliit. Pero hopefully, tinitingnan nila na mag-i-improve yung weather bukas at kung mas malaking chopper ang lilipad, hindi na magiging problema yung ulap na yan, Mike. Ano itong impormasyon na ito, Mark, na meron daw aabutin ng hanggang 50 buwaya na nakawala sa isang tinatawag na sanctuary dyan, Mark? Oo, kasi meron silang sanctuary sa Divilacan, kasi balak nga ng lokal na pamahalaan ng Isabela na i-promote yung tourism sa area na yun. Kaya lang, nung kasagsagan nga ng bagyo, yung mga cages nasira at nakawala. Hindi rin nila mamataan, bagamat meron nga naiulat na nireport na lamang kay Governor Faustino D. III na isang residente yung nakagat ng buhaya. Pero hindi pa ito namamataan ng otoridad. Medyo problema yan, Mark. 50 umigit kumulang na buhaya. Hirap huli naman. Hindi nga mahanap, mahuli pa. Ingat kayo dyan. Maraming salamat, Mark Salazar. Samantala, nadaraanan na po muli ang Cannon Road paakyat ng Baguio at pababa. Sinira po iyon ng mga pagguho na dulot ng Super Bagyong Juan. Nang namumroblema naman ngayon ng mga magsasaka, paano nila papakinabangan yung tinanim nilang prutas at gulay na winasak ng bagyo? Nakatutok si Ruth Cabao. Pabugso-bugso pa rin pero mas mahina na ang ulan at hangin na naranasan ngayon sa Baguio City. Dahil bumuti na ang panahon, binuksan na ang Cannon Road, isa sa pangunahing kalsada papasok at palabas ng Baguio.
Lunes ng hapon sa kasagsagan ng Bagyong Juan, sinara ang Cannon Road dahil sa mga landslide at mga rock slide. Isang pamilya ni Beverly na nakaranas ng landslide sa likuran ng bahay nila sa bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet. Para yung mga bato, yung nagkakalabog ngay. Di nung unang tingin ko, bakit maliwanag na. Di umatras ako na nagiba na doon sa talagang low soil siguro yun. At saka yung yung tubig galing doon sa silong, yung tubig galing sa ilog, parang doon sa amin. Natatamaan din yung... Natatamaan. Sa tala ng Office of Civil Defense CAR, umabot sa 41 ang insidente ng landslide sa buong rehiyon, pero wala namang nasaktan bunsod nito. Ang 3 naitalang namatay sa Cordillera, 2 nabagsakan ng puno at 1 nakuryente. Bumaba na rin kanina ang tubig sa strawberry farm sa La Trinidad, Benguet, pero konsumido ang mga magsasaka dito tulad ni Juan. Sa lakas ng ulan at hanging dala ng Bagyong Juan, may nasira sa bagong tanim na strawberries na dapat sana'y aanihin na sa Disyembre. Soak yung unang dahon sana niya na lalabas, yun ang nasira. Kaya it's either i-replant namin o i-rejuvenate. 50 plots, 30,000 yung puhunan mo. Mag-kuhan ka uli ng 15,000, additional 15,000. May mga nasira din sa katabing taniman ng letsugas, kaya ang problema, dapat makahanap na agad ng buyer bago pa man mabulok ang mga ito. Sa buong rehiyon, umabot sa mahigit 783 million pesos ang napinsala sa agrikultura at mahigit 350 million pesos naman sa infrastruktura. Mula sa Baguio City, Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras.